So guys, for today, magkakabit tayo ng LNG springs for Honda Jazz GK. So fender gap check tayo ito boys. So front is using 205 45 17s. Ayan, 205 45 17s. TE37 na medyo aggressive. Pakita kung gaano ka-aggressive. Ayan, labas. So in-advise na natin si client na pag binaba ito mamaya from, ayan, tight na yung 3 pero halos sakto yung 2 kasi ito baka maging 1 ito mamaya sa expectation ko. Kung 1 nandito na yan, so mas makikita mo kung gaano kalabas yung gulong. Options mo, bakit lumalabas yung gulong, ito talaga ang nagde-declare niya or nagde-define yung specs ng mags. So tansya ko 17 by 7.5 na ET32 or 35. Hindi ko pa sure. Mamaya pagkalas makikita natin. Kasi masyado siyang labas eh. Ayan, 2 finger gap, magiging 1 finger gap. Kahit di natin to i-drop, may tendency mag-grab yan pag bigla ka nalubak at high speed. Pwedeng tumama yan. So mamaya 1 finger gap na lang to. So knowing that, kung di pa napapalitan to, kasi options mo mag 195 40. May stretch yung tires kung ayaw mong palitan yung mags, papasok, walang rubbing. Pero kung may budget naman pagpalit ng mags, at least 17 by 7 plus 45, okay na yun. Okay, rear, halos 3 finger gap dito sa right pero tight. 2 front, 3 yung ito, di napasok yung tres dito, luwag naman yung 2, so 2.5. then front 2 finger gap. Okay, so guys, na-install na natin yung lowering spring. Kanina 2 to 2.5 yung fender gap using 205 45 17. Ngayon, as expected, 1 finger gap front. Yung rear, ayan, maluwag. Hindi siya 2, sikip yung 2, pipilitin papasok, pero para sa akin 1.5. Ganun dito sa kabila, 1.5, then 1. Okay, thank you. Ingat. From San Pedro pa. On the Jazz GK, now rolling on LNG lowering springs.